weekend. Yan ang mungkahi ng isang opisyal ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications para raw gumaan ang traffic sa Metro Manila. Pero tingin ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority, hindi uubra ang mungkahing ito. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa Quezon Memorial Circle. May bike lane kasi rito, pero sa karamihan ng mga kalsada sa Metro Manila, wala namang bike lane, kaya kinakabahan yung maraming siklista. Gayunman, isa raw ito sa mga solusyon para maiwasan ang trapiko. Uubra kaya? Narito ang paandar. Kaliwat kanan ng road reblocking noong weekend, kaya naman mistulang parking lot na naman ang ilang kalsada. Pero patikim pa lang daw yan. Asahan pa raw ang mas nakakagigil na traffic na susubok sa iyong pasensya. Magiging abala ang lugar na ito dahil sa mga nakakasang proyekto katulad ng Skyway Stage 3 na mag-uugnay sa SLEX at NLEX, magiging NAIA Elevated Expressway. Itong kinatatayuan natin na Magallanes Interchange, sasailalim din sa structural retrofitting. Ire-retrofit natin itong buong ito, north and southbound ng Magallanes Flyover. Then papalitan din natin yung mga existing expansion joint. Papalitan natin na hindi slippery. Dahil tila magsisikip na naman ang mga kalsada at ating mga dibdib sa konsumisyon, may ilang mungkahi si DOTC Assistant Secretary Dante Lantin para gumaan ang daloy ng trapiko. Bakit hindi raw subukan ang carless weekends? Ipagbawal ang sasakyan kapag Sabado at Linggo. Paramihin din daw ang bike lanes, lalo na sa EDSA. Personal niyang mga opinion nito at paniwala niya pa nga'y wild suggestions ang mga ito. Wild in the sense na baka ang initial reaction ng mga tao is masyadong marahas or masyadong mapusok. On weekend naman, carless day. At in that way, makakatipid tayo sa gasolina, makakontribute sa pag-improve ng environment, and we can encourage more bikers. Pero kung pansariling mungkahi ito ni Asik Lantin, ano naman kaya ang posisyon ng DOTC sa paglutas ng traffic? DOTC is number one bias towards mass transport. Number two, yung integrated intermodal transport. Yung making sure na the travel of a commuter will be seamless. Pero tila marami ang aalma sa carless weekends. Ayon sa MMDA, wala pang rush hour ng alas 5, tila umuusok na raw ang vehicle counter nila dahil napupuno agad ang capacity ng EDSA. Patuloy raw kasing dumarami ang sasakyan sa Metro Manila. Noong 2012 to 2013, nag-increase ng 15% ang capacity ng EDSA, ang nadagdag na volume sa EDSA. Capacity ng EDSA na sasakyan, nare-reach natin 100,000, 10:30 pa lang ng umaga. Siyempre nakakatakot po kasi maraming sasakyan. Madami pong bus. Ewan ko lang sir, hindi ako sure doon. Bakit sir? Dahil weekend mas maganda yung may pasok. Pagdating naman sa mga bike lane, meron nang nabuksan ng MMDA sa Ayala, Makati at ginagamit na ito ng maraming siklista. Pero si Marlon hindi rito dumadaan dahil masikip daw at maraming tao. Nasa EDSA ka, hindi ka ba natatakot magbike? Hindi naman po kasi sanayan po ako. Sa mga bahagi naman ng EDSA na walang bike lane, tila buwis buhay ang magbisikleta dahil sa dami ng sasakyan. Kaya pabor ang ilang nakausap nating dagdagan pa ang mga bike lane sa kabaan ng EDSA. Okay lang yung bike na dito dinadaan. Nakakabawas-bawas sa traffic. Marami intersection May stoplight pa. Malabo. Baka aksidente lang Oo, aksidente talaga. Jessica, hindi may kakaila yung mga benefits sa puso, saka cardio workout ng bisikleta. At masarap magbisikleta ngayon dahil malamig yung simoy ng hangin. Balik sa'yo, Jessica. Okay, pero Bam, okay nga yung dagdagan sana ng mga bike lanes. Kaso yung motorcycle lanes pa lang hindi ko alam kung sinusunod Kanina, umiikot din tayo lalo na rin sa area ng Magallanes Interchange. Yung motorcycle lane halos hindi mo na mapapansin na para sa motorsiklo dahil talagang ginagamit rin ng mga iba't ibang mga sasakyan. Pero kung i-restrict mo yung isang lane na yon, gaya nga ng sabi ng MMDA, mataas yung capacity, mataas yung load ng EDSA. Tapos babawasan pa ng isang lane, baka lalong sumikip yung daloy ng trapiko sa ilang areas, Jessica. Okay, pero pwede rin namang madagdagan yung mga magbibisikleta. Ergo, mababawasan din yung mga sasakay sa mga pampubliko o mga private cars, no? Pwedeng ganun din yun
I think sa punto ngayon, kailangan may pakita lang na pwede siyang mangyari. So, paunti-unti, kung may ilang mga siklista na talagang ginagamit siya papunta sa trabaho, sa paaralan, sana maging trend din siya. Dahil talagang malaki rin naman yung matitipid kung walang inaalalang gasolina araw-araw, Jessica. Ang problema lang, pag ikaw ay nagbike, napakadelikado, delikado na dahil takaw aksidente, buwis buhay. Sabi mo nga, tapos maliligo ka pa sa alikabok at sa usok mula sa mga sasakyan. Tama, mukhang i-absorb mo yung essence ng EDSA, lalo na yung mga nilalabas doon sa mga tambucho. Pero kung dito lang naman sa mga maliliit na mga side streets or sa mga malilinis na avenues, parang okay rin na, it's a good start na rin. So yung EDSA, may portion doon na may bike lane. Sana ilang segments pa madagdagan. Although I don't think malalagyan lahat kasi medyo masikip yung ibang parts ng EDSA, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Ingat ka sa iyong pagbibisikleta at baka mauwi ka sa YouTube. Bam Alegre, maraming salamat sa iyong paandar.